Then, ito may pattern tayo dito. I'm not sure kung talagang inversed, pero possible parang inversed na to. Ito may pattern tayo dito na maliit na yung kaya din natin ba i-consider ito. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, na pag-usapan natin ang price action ng BTC ngayong araw. Bali Monday ngayon, first week again. Bali, gusto ko lang kayo bigyan ng insight about sa price action ng BTC, kung ano meron tayong nakita, kung tutuloy ba tayo papunta 91k or mare-reject sa resistance natin. Alala ko lang, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight kung ano meron sa market ngayon, and then gusto ko lang kayo bigyan ng mga info about forex, stocks, and crypto. Bali ngayon nasa daily candle tayo ni BTC. Bali based on the chart na kikita natin ay still, and dito tayo dun sa kahapon natin na binobing kahapon. Ano na ito yung 1, 2, 3 na tatlong possible na scenario natin, and then sabi ko sa inyo, huwag muna tayo papasok ng trade, baka mangyari ang number 1, and then yun nga, nangyari nga, di natin expected. Mga namang news kahapon, yun lang, ay nagkaroon na talaga tayo ng volume kanina na tumulak pataas, and then congrats sa bodega ng kay gold, and then nag-trade kanina, nag-all time high na naman si gold, and then ayun, baka naghahanap lang talaga ang mga retailer or mga institution na possible na stable na pwedeng paglagyan. Kasi nga, nangyayari sa stock market ay hindi maganda. Bakit? Dahil sa mga tariff na binibigay ni Trump, especially sa mga bansang malalaki tulad ng China ngayon nag-aaway sila sa tariff, di ba? And then at least yung ibang bansa ay nagbibigay din ng info about sa tariff nila, katulad ng Japan, makikipag-usap. Korea, hindi na sila makikipag-usap, pero let's see, tingnan natin kung ano mangyari ngayon. Dito tayo sa chart natin, sa daily candle kay BTC, and then ano naman nag-play out ang ating number 1 scenario. Diba sabi ko, baka bigla mag-trigger yung 1. At least nakita natin, let's see kung tatagos tayo dito sa resistance natin dito. Kasi itong resistance na to ay immediate resistance natin to na kailangan basagin din ni BTC. Ilang beses kasi tayong tumalbog dito nung nakaraan, then still binalikan na naman natin. Sinubukan natin nung last, kaso hindi tayo tumagos. And then ngayon, retest na naman ulit tayo. If ever hindi mangyari tayo hindi makatagos dyan, baka bumalik tayo pa ilalim, expected nyo na, then retest, then gagawin ulit ng panibagong retest ulit. Let's see, parang ganito ha. If ever na ganitong mangyari na scenario ulit, at least bigyan ko lang kayo na possible idea na nakikita ko. Ayaw magpabura. Thanks. Sensyahan nyo na, 1 tayo. And then ayun, mali nakikita ko ang possible na scenario ay kung ma-reject tayo dito, possible ganito tayo dyan. Susubukan niya, nare-retest siya ng ilang pawat ulit hanggang mabasag. The more na lagi binabalikan, the more humihina ang resistance, ganun din sa support. Once na ilang beses binabalikan, mas lalong humihina. Kaya expected nyo na possible tumusok tayo pataas, and then let's see kung mabalikan to 91k. And then sa news, wala naman masyado sa news eh. Ito sa CoinGlass muna natin, let's see kung anong liquidity meron mamaya. Wala pa, malapit-lapit na, and then let's see, baka unahin tong taas 50. Nasaan kaya ito? Ito, madaming liquidity dito ha. Possible baka balikan to bago umangat. Pero let's see in 12 hours. So 12 hours, mas makatal talaga yung baba. Ibig sabihin yan guys, marami nakalong. Kaya kumakapa ng liquidity natin sa ilalim, possible bumagsak ang price ni BTC. Then baka kasi hatawin mo na ito, ubusin mo na ng mga market maker bago puntaan ng taas. Let's see, tingnan muna natin. And then sa news, yun lang. Congrats sa mga nakabili ng gold.
kanina umaga at nakapagbenta ulit kasi nag all time high na naman si gold. And then China warns country not to make trade deals with US that harm Beijing vows to respond with a countermeasure if necessary. Nagbibigay silang babala sa mga bansa na nakipag-trade deals with the US. And then a consortium of banks which include Deutsche Bank and Standard Chartered is looking into expand crypto operation in the United States. Ano na to kasi ngayon, at least mag-expand ngayon crypto na lalo sa mga bangko. Let's see, kasi dati diba kinakalaban ng mga bangko ang crypto. Let's see, baka gumawa na ng batas si Trump dyan. And then let's see, SEC, baka ayos nila ng SEC yan kasi wala na si Gary Gensler. At least nabawasan na tayo ng peligro. Bali 2 tao na lang kailangan natin, si Powell tsaka si Trump na lang ang magpapagalaw ng market. Let's see, ewan ko lang kung anong gagawin ni Trump kay Powell, kung talagang tatanggalin ba niya o hindi. Let's see. And then World Economic Forum founder and chairman Klaus Schwab resigned with immediate effect. Bakit kaya? Hindi ko alam bakit to nagano. Let's see, pagdating ng araw baka may something Ito pang mga ganito na balita nangyayari, may mga nagre-resign bigla-biglaan na mga chairman or founder. Nakatakot yun, baka may alam sila na hindi natin alam. Let's see. Then Tron minted another ayun, ito yung naging cost kaya nag-pump si BTC. Ito ang cost kasi yun nga, dami ko sinasabi diba guys, na once na minted ka, nag-print ka, walang value yun. Paano magkakavalue? Ipapasok mo yun sa mga asset na may value. Katulad niya, nag-print ang USDT ng 1 billion na USDT ang Tether gamit ang Tron network. Kaya pinasok nila kay Bitcoin, kaya nasa Bitcoin nag-87. Ganyan yun, ito yung cost. Ibig sabihin may liquidity naman pumasok ulit sa crypto na kay Bitcoin. Kaya pala nag-pump. Alam nyo na guys yun yung reason. Hindi, wala naman masyado. Dutch holder celebrate Dutch Day 420 as effect decision rose near. Sana magkaroon na to. Alam ko ano din Let's see, alam ko Trump coin din magkakaroon ng ETF in the future. Let's see kung talaga ipopush ng talaga ng mga nila BlackRock yan. Alam ko siya may gusto na sila repeat. Yun guys, good news sa mga Ethereum holder dyan Vitalik Buterin proposed replacing Ethereum EVM with RISC-V for better scalability. Let's see, ito na naman tayo kay Ethereum. Ayun lang, wala naman masyadong news. Yun lang, ito lang nag-cost kay BTC kaya nag-pump. Ito lang, itong 1 billion USDT minted on Tron. Kasi yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo, once nag-print ng pera o nag-minted ng US dollar o USDT, walang value yun. Kailangan nila ipasok yun sa mga may value na asset para magka-value ang ganun na yun guys. Yun lang, wala naman masyado. Then may tayo sa ating chart. Sa chart natin, still yun pa rin naman yung ating bias. Hindi naman nagbago. Kahapon, muntik na, kala natin tutulo. Yung pala, sinalo tayo ng ating 200 EMA. Sinalo tayo, kaya nag-bounce play tayo doon. Nag-bounce play tayo dito dahil pumalbog tayo. Then, naging bullish cross pa to. Maganda yon sa 4 hour. Then, sa daily, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, possible, nag-pump din dahil dito muli yung pag-cross ni 50 sa 200. Malakas yan. Let's see kung mamaya tignan natin. Pero sa current gas natin may liquidity tayo sa ilalim. 120 million. Baka i-liquidate yun. Baka bumaba. Let's see. Tignan natin. Maganda sana kung dumami yung mga mag-short para mag-pump ang price ni BTC. Kasi yung unahin ng mga market maker. Then, ito may pattern tayo dito. I'm not sure kung talagang inversed, pero possible parang inversed na to. Ito may pattern tayo dito na maliit yung pwede natin ba i-consider ito. Possible, pwede rin naman. Then, sukatin. Inverse head and shoulder. Then, pag sinukat natin, saan ba tama? Oops, mali. Talagang possible ba i-revisit ang 91K? O possible, kaya.
kung mag-play out yung inversely head and shoulder natin dito. Let's see guys, yun lang, paalala ko lang ha, yung inyo, kung magte-trade, wag masyado mag-over leverage, yung position sizing, lagi i-check, yung margin, wag masyado mataas para hindi maliquidate. And then, paalala ko lang ha, lagi yun ha, yung wala pang mga OKX dyan, Mexi, andyan lang sa description yung link para diretso na kayo dun sa website nila. Ayun lang, always remember, trend is your friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself, and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.